Hello mga kagala, ngayon gagawa po tayo ng content gamit yung DJI Neo. Hindi po tayo gagamit ng controller, palm control yung gagamitin natin, tsaka yung follow mode nitong DJI Neo. Meron pong limitations itong DJI Neo. Hindi niya kayang mag-capture ng audio, wala siyang mic. So ang ginagamit natin itong DJI Mic 2. Nakakonect po siya sa ating DJI Action 4. So dyan po nire-record, tapos synchronize na lang po natin yung file para maganda yung kuha natin. So, papalit-palit po natin yung footage ng DJI Action 4 tsaka nitong DJI Neo. Meron pa pong isang limitation itong DJI Neo. Hindi niya kayang humabol sa mabilis na subject. So ang gagawin po natin, i-control natin yung bilis ng motor para makabuntot sa atin itong DJI Neo. Ngayon gagawa na tayo ng content. Ipapakita namin sa inyo kung paano natin siya bubuuhin para malaro nyo po kung paano kayo gagawa ng content gamit itong DJI Neo. Pwede siya sa mga nagtitrail ng bike, pwede siya sa mga nagtitrail running, hiking. So napakaraming pwedeng paggamitan nitong DJI Neo. Subukan natin yung kanyang paglanding kung kaya niya pong mag-detect ng may gloves or kailangan walang gloves. So press lang natin ng 2 beses yung kanyang power button, press and long press. Pag umilaw na po at gumalaw yung kanyang propeller, naka-on na po yan. Then tignan nyo kung anong mode yung nakaselect. Kailangan po nasa follow mode kasi yan yung gagamitin natin. Ito po yung mga mode na available dito sa palm control. Follow mode. Droney. Meron tayong droney, Circle. circle, Rocket. rocket, Spotlight. spotlight, Direction track. tsaka direction track. Ngayon ang gagamitin natin itong follow mode lang. So dapat naka-ilaw yung follow mode. Tapos long press yung kanyang mode button. Follow. 3, 2, 1. Ayan. So naka-follow mode siya. So susunod sa atin yung drone. Ayan. So naka-default setting siya ng 3 meters tapos medyo level lang yung taas ng drone. So ngayon papalandingin natin sa kamay na may gloves. Tignan natin kung landing siya sa may gloves. Okay, pwede. So pwede tayong magpalanding sa kamay na may gloves. So kung kayo po ay nagmo-motovlogging at lagi nyong suot yung gloves, pwede nyo pong palandingin itong drone natin. So tara, gawa na po tayo ng content. Follow. 3, 2, 1. Ngayon, bababa tayo dito sa Corol. Bababa, tapos after tayo sa titignan natin kung kayang sumunod sa atin ng drone. Meron po itong limitation, hindi ko kayang sumunod sa mabilis na subject. So, pwede natin siya maiwan pagka lumagpas tayo sa kanyang limit. Ang gamit natin ay yung default mode. So, mga distance ng drone sa atin nasa 3 meters. So, pwede natin i-adjust, pwede natin ilayo pa, pwede rin natin sa itaas habang sumusunod. Kaya lang po medyo delikado kasi pwede po siyang sumabit sa mga kahoy kung medyo masukal yung dadaanan at kung salubong kayo sa sakyan baka pwedeng mabangga. So tanong, paano kung may kasalubong nalilipat ba yung follow mode ng ating drone? Ang sagot po dyan, hindi. Tayo pa rin yung susundan niya. Paano naman kung mawala tayo dun sa frame, naiwan natin yung drone? Kung napabilis tayo ng takbo, ang mangyayari po dun sa drone, mag-stop lang siya. So, maiiwan siya, hindi na siya susunod. So, gagawin lang natin, balik lang tayo. Pag naabot na tayo ng range ng kanyang scan, susunod ulit sa atin yung drone.
So, yun ang kagandahan niya. Medyo advanced yung kanyang AI. So, kahit po merong sumawid sa atin sa harapan, hindi po malilipat yung pagsunod sa kanila. Tayo pa rin yung susundan ng drone. Kaya, so hindi siya mawawala. So, ngayon nakita tayo dito sa Burol. Medyo binabagalan ko lang para makasunod sa atin yung drone. So, make sure lang po na laging full charge yung inyong battery para medyo mahaba-haba yung inyong recording. So, yung capacity nito, yung kanyang battery, maabot po ng 18 minutes. Medyo mahaba-haba. Kung po tayong gagamit ng mga medyo alanganin na kasi ang mangyayari dito, pagka pinapos siya ng battery, iinto na lang siya tapos maglalanding. Baka hindi nyo po mapansin, naiwan na yung inyong drone. So, ganun lang po. Napakaganda nito. Pwede kayong gumawa ng content. So, ang pinapakita natin ngayon ay yung follow mode lang. Marami pa siyang ibang mode. Pwede siyang umikot sa atin. Pwedeng naka-steady lang siya na sumusunod lang sa atin kung saan tayo pupunta. Lumiliko lang siya pero hindi siya walis. Meron din siyang rocket. Meron din siyang tataas lang siya ng sobrang taas. Kukuha siya ng top view. So marami. Pwede natin laruin yung mga footages natin gamit itong DJI Neo. Then kung napapansin nyo, kahit bagal tayo or lumiliko-liko ng konti o kahit full turn pa, ang mangyayari po dyan, lagi tayong nasa center ng frame. So lagi niyang ginikit na yung subject. Kahit po lumiko tayo, giliko din yung drone, talagang susunod siya sa atin. Yan po yung kagandahan ng AI niya. Marami tayong magagawang content dito sa drone na to. Kasi pwede tayong gumawa ng mga cinematic. Kahit ito, kahit wala tayong kasamang cameraman, pwede tayong mag-shoot pa rin, no? Ayan, sumusunod lang sa atin. Pero sa iba na walang ganitong equipment, kailangan po nila ng kasama videographer para unan sila habang ginagawa po nila yung kanilang content. Pero dito, no, parang kung titignan mo, akala mo nakasakay lang sa motor pero drone po yung gamit natin. So, yun. So, ganun lang po. Napakadali niya. So, gaya ng tinesting natin kanina, kahit meron tayong suot na gloves, pwede natin ipalanding itong drone sa ating kamay.